Good morning po sa bawat isa po sa atin. Good morning! Magandang malamig na umaga po. Ayan. Pakibati po inyong katabi ng good morning. Right? At the same time po, hindi niyo po sila nababati. Pakibati na rin po ng Merry Christmas. Okay? Kahapon, natawa po ako pagtingin ko ng GC. Yung Pastor PJ nag-i-invite umattend sa church as we open our new message series. At namuna na siyang bumati ng Merry Christmas. Okay? Kaya po si Pastor PJ, ayaw po niya munang umuwi sa kanilang bayan. Dahil sabi po niya, mamamasko daw po muna siya. But today is a special day, alright? Because again, this is the first Sunday ng December 2025. And we are excited because apart from it's a Sunday, of course, every Sunday is always a special day po sa atin because it is always the Lord's Day para sa Panginoon po ito. Pero blessing po dahil bubukas po tayo ng panibagong message series entitled God's Gift We All Need. Sabi nga po, Christmas is a season of giving. Christmas is a season for laughter. Christmas is a season for fun. Pero alam niyo po, sa panahon ngayon, iba sa inyo, pag pumunta po kayo, nag-uusap po kami ng mga NADC. Last week ay nagkaroon po kami ng Christmas party ng NADC po at nakakagulantang po yung traffic. Sobra. Everybody's busy, no? Everybody's on the streets, everybody is on the mall, everybody is elsewhere. Ang tayo po pinupuntahan, ang mga punong-punong lugar ngayon, mall, Changi, di ba? At the same time, Divisoria, di ba? Punong-puno yung mga lugar na yan. Bakit? Everybody's in a rush preparing for gifts para po sa darating na Kapaskuhan. Kaya po, titignan po natin, pag-uusapan po natin ngayon po umagang ito. In this whole month of December, okay, is God's gift we all need. Alam niyo po, sino po sa inyo nakatanggap ng regalo? Nakatanggap na ng Christmas gift, huwag na birthday, Christmas gift na muna. Sino nakatanggap ng Christmas gift? Yan. Sino po sa inyo yung natanggap yung Christmas gift na yon, tapos hanggang ngayon nasa inyo pa? Meron po ba ngayon? Hanggang ngayon nasa inyo pa? Marami pong ganda nagkakataon. May mga Christmas gifts tayo na hindi na po natin matandaan kung nasaan na. Marami tayong mga Christmas gifts sa akala natin, nawawala na, or kung ano man. Pero may mga Christmas gifts na up to this very point in time, ginagamit mo pa rin, nasa iyo pa rin, because that is what you need. Alam niyo po yun? Tinuturo po natin sa church, tinuturo po ng Panginoon that a good attitude is always a heart that is grateful. Or gratitude is always a good attitude. Yung matutong magpasalamat, yung matutong magpuri, matutong i-appreciate ang anumang regalo binibigay sa atin. Pero isa po sa pinaka-special na gift na pwede po natin makita, alam niyo po kung ano, yung pong regalo na alam niyo pong nagagamit niyo at kailangan niyo. And when somebody, kapag sino mga nagre-regalo dito? Pag nagre-regalo po kayo, you don't just give gifts. Although may mga ibang tao, pag nagbigay ng gift, pwede na yan, okay na yan. Pero isang tao talagang nag-care talaga sa pagbibigay ng regalo, iniisip niya kung sino yung pagbibigay ng regalo. Alright? And ngayon po umaga po ito, meron po dalawang uri ng regalo. O dalawang uri ng pwedeng matanggap ang isang tao ngayong Christmas. Those are tangible gifts and intangible gifts. Ano po yung tangible at intangible? Tingnan po natin, i-compare po muna natin. Pag sinabi pong tangible, ito po yung nahahawakan. Okay? Pag sinabi pong intangible, hindi po ito nahawakan. Yung tangible, nakikita. Yung intangible, hindi po nakikita. Pero gusto ko natin ibigyan po natin ng mas malalim po ito. Napakahulugan. Para maintindihan po natin yung mga natatanggap natin regalo and how we are to be grateful sa mga gifts na meron po tayo. Tangible gifts versus intangible gifts. Ang tangible gift, these are physical gifts. Ito po yung mga, sabi ko kanina, physical, nahawakan, nakikita, external. Ibig sabihin, these are gifts that are material. Ito yung mga material ng mundo. Nandiyan ang gadgets, nandiyan ang damit, nandiyan ang sapatos, nandiyan ang kahit anong material na bagay. Pag sinabi pong intangible gifts, these are unseen gifts. Hindi po nakikita, hindi nahahawakan, hindi siya external, but it is internal. Okay? Or to some sense, it is spiritual gift. Ito ang pagkakain, ito ang kagandahan pa po dito. Tangible versus intangible. Pag sinabi tangible, these are gifts that are temporal. Yung mga temporary lang. Bakit po? There is a law. Law of thermodynamics. Di ba? The law of thermodynamics is that everything loses. Di ba?
lahat ng mga bagay naluluma, lahat ng bagay na material nasisira. Di ba? Cellphone naluluma, napag-iwanan ng panahon, nasisira. Damit napupunit, naluluma, kumukupas. Those are tangible gifts. Kaya po yung mga tangible gifts are temporal. Hindi po panghabang buhay. But intangible gifts are gifts that are eternal and everlasting. Ito po yung tumatagal at panghabang buhay. Okay? So kung titignan natin, wala naman po siguro hindi magdi-desire ng tangible gifts. Siguro lahat po tayo matutuwa sa mga tangible gifts, di ba? Marigaluhan ka ng damit, matutuwa ka. Marigaluhan ka ng sapatos, matutuwa ka. Marigaluhan ka ng gadgets ngayong buwan na ngayong taon na ito, matutuwa ka. Marigaluhan ka ng mga material na bagay na gusto mo, matutuwa po tayo. At magpapibigay po sa atin ng kagalakan po yan. But again, tangible gifts at temporal gifts. Hindi po ito panghabang buhay. Eventually, masisira at mawawala din po ito. Pero yung intangible gifts are eternal and everlasting. Ngayon, kung ang eternal, kung ang tangible ay physical, seen, at ang intangible ay unseen, kung ang tangible gifts ay temporal, at ang intangible gifts ay sabihin po natin eternal, sino po ang source nito? Ang mga tangible gifts, okay, ay usually binibigay po ang pinaka-source po nito ay mga tao. Minsan human efforts. Minsan hindi mo kailangan magbigay ng tao. Minsan tayo bibigyan ng regalo sa sarili po natin. Hindi po ba? Pag nagtatrabaho tayo, nakatanggap tayo ng bonus. Sana all may bonus. Okay? May 13th month pay. Meron po may 13th month pay na dito. Okay? Pag nakatanggap kayo, nag-iipon kayo, may gusto kayong bagay, binibili niyo yan. These are personal acquisitions. Okay? Or human efforts na binibigay po sa atin. These are material accumulations. Binibigay sa atin, nire-regalo sa atin. But the source of intangible gifts, since it is internal at hindi po naluluma and everlasting, the main source of intangible gifts na po pwede matanggap ngayong buwan na ito ay walang iba kundi ang Panginoon, ang pinaka-source. Alright? Now, hindi lang po yung i-define natin yung difference between tangible and intangible. Naintindihan natin ang source ng intangible gifts, humans. Ang source ng intangible gifts, which is eternal, ay si God. Now, meron din pong experience po yan. Hindi po, pag nakareceive po tayo ng regalo, meron po tayong nararamdaman. Hindi po ba? Pag nakareceive tayo ng tangible, mga physical o material na mga gifts, ano po na-experience natin? We felt like there is a specific fulfillment na meron ka, nagkakaroon ka ng material possession. Uy, gusto ko to. Nakuha ko ngayong panahon nito. Feeling natin, pag nakuha mo yan, nagkakaroon ka ng worldly status. Uy, bago telepono ko ngayon. Uy, bago ang sapatos ko ngayon. O, bago ang kasuotan ko ngayon. Nagkakaroon ka ng fleeting pleasure. Di ba nagkakaroon ka ng tumataas yung excitement sa puso mo na tuwan-tuwa ka. Alright? Nagkakaroon po tayo ng physical comfort. Di ba? Nagkakaroon tayo ng temporary security. Pero ito yung pinakamaganda. Sa intangible gifts na ibinigay at ang source ay ang Panginoon, ito po yung experience. Nagkakaroon tayo ng inner peace. Nagkakaroon tayo ng spiritual growth. Nagkakaroon tayo ng sense of purpose in this life. At lalo tigit, nagkakaroon po tayo ng healing sa buhay po natin to whatever illness we have. Whether it's physical, emotional, or spiritual, even relational illness, nagkakaroon po ng healing. Yun po yung experience kapag ka po ang source ng gift ay galing sa Panginoon. At meron din po itong effect. Ang effect nito, pag tangible gifts, yung mga material gifts, satisfying yung mga physical ones natin. Yung mga physical na pangangailangan natin, natumunan. Okay? But doesn't change the inner person. Hindi mo nababago. Kahit mabigyan ka ng magandang damit, magmumukhang gwapo ka, magmumukhang maganda ka, pero internal, nagkakaroon ka ba ng pagbabago? Di ba? Pagka po ang binigay at tatanggap nating regalo ay intangible gift galing sa Panginoon, ito po yung magandang effect nito. Ang effect po nito is transformation. Change of the person's priority, nagkakaroon po ng lasting hope and assurance. Hindi po ba? Ngayon, Pastor, masama po ba mag-desire ng mga tangible gifts? Masama po ba mag-desire ng mga bagay na material? Hindi po.
Because the Lord says, even in the book of Genesis, sabi niya, you will have dominion over the earth. Gusto ng Panginoon, ma-experience natin yung kagandahan ng mundong ito. Gusto ng Panginoon, tayo ay masaturate natin yung mundong ito. Kung ano meron ng mundong ito, na hindi kasi sira ng ating sariling pangatawan o pang spiritual natin, pwede natin gamitin. Because the Lord owns everything in this world. Pero ang pinakamaganda po dito, maliban po doon sa mga dinidesire nating material na bagay na ito, mayroon pong bagay na regalo na kailangan po natin na kailanman po ay hindi po maluluma, hindi po masisira, at panghabang buhay, at ang panghabang buhay nito ay kaya niyang baguhin ang buhay po ng isang tao. Di ba? It is everlasting. Kaya po, sa pinaka-team verse po natin in 1 Corinthians, before I dig into the topic ngayong umaga pong ito, sabi nga po, Christmas is a season of forgiving. Kapag ka po ang isang tao, ito, everybody's excited to give gifts. Everybody's preparing for gifts. May pera man o wala, nag-e-effort tayo magbigay ng regalo. Di ba? Kahit na hindi ka makapagbigay, minsan pinapanlaan, may desire ka sa puso mo to give that gift. Because the spirit of Christmas is about giving. Okay? It is about giving. Pero kung titingnan po natin sa mga bagay nito, as we give or as we receive gifts, alam nyo na kapag ka ang ibinibigay sa inyong regalo o inatanggap nyong regalo ay kailangan mo at magagamit mo, alam mo yung nagbigay ng regalo, mahal ka at pinag-isipan at nagbigay ng effort para ma-receive mo yan kasi kailangan mo yan. And to tell you honestly, that is how God loves us so much. Because God gave us the greatest gift God could ever give His creation. Bakit? Sa sobrang pagmamahal po ng Panginoon, hindi po ibinigay ng Panginoon o hindi po ibibigay ng Panginoon regalo na pang-temporal lang na sa iyong kapakinabangan. Ang ibinibigay at binigay ng Panginoon na regalo ay pang-eternal. Hindi man natin nakikita, hindi man ito yung mga bagay na magsasatisfy ng physical natin mga pangailangan na material. Pero yung regalong kaloob ng Panginoon is eternal and everlasting. Yung effect ng binibigay ng Panginoon na regalo sa atin is inner peace. Yung effect ng regalo na binigay sa atin ng Panginoon na may experience sa atin is spiritual growth, purpose in life. At ang pinakamaganda dito is the transformation nating mga tao. Kayang baguhin ng Panginoon ang buhay natin. So if you will be looking at the mirror right now, and if you will look at yourself, sabihin mo, bakit ganito ang buhay ko? Ganito na lang ba ako habang buhay? Di ba? Wala namang magiging pagbabago. Di ba? Pag tingin mo yung itsura mo, ganyan pa rin. Next year, ganyan pa rin itsura mo. Buti may biyaya si Lord, kaya baguhin yan. Bakit? Sabi po, beauty is in the eye of the beholder. Diba? Pag tingin mo, gwapo ka. Di ba? Pastor, hindi po ako gwapo. Pag tingin mo, natatakot ako, biblical din yun. In the book of Psalms, sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. Buti na lang, may ganung verse, Pastor. Tapos sabi po ng kaibigan ko, huminto daw po ako doon sa fearfully lang. Hindi po wonderfully. Bakit po fearfully lang ako? Huwag kang mag-alala. Diba? Walang ginawa ang Panginoon na pangit. Bakit sabi ng Bible, we are created in the image and likeness of God. So pag tinignan mo sarili mo, nakita mo ang Panginoon. Ngayon, kung ang ugali mo, jablo, kasiraan ka sa itsura ng Panginoon. Hindi ba? Kasi we're created in the image and likeness of God. Hindi ba? Ngayon, but among all the gifts that was wrapped, katulad po ng mga gifts na nandito, next week, magbibigay tayo sa mga kids daw. Kaya po yung mga boxes po dito, di ba? Nagre-remit na po yung ating mga adults, mga members, na ibibigay ng mga gifts doon sa mga kids na biniministera natin sa streets at sa church po natin. Excited po tayo magbalot niyan. Excited tayo bumili ng pagkain, toys, yung makakapagpasaya sa mga batang ito. But among all the gifts that were wrapped, in this Christmas day, the Christmas day sa ating mga tahanan, under a Christmas tree and under a Christmas tree full of lights and colorful lights, only one gift changes eternity. And you know who that is? It is not a thing. It is a person. And He is Jesus Christ. He is the greatest gift God ever given His child sa mundo ito.
Kaya po, ang sabi po ni Apostle Paul, dyan po tayo papasok sa ating verse. Hindi ko na po kayo patatayin. Ang sabi po, 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Thanks be to God for His unspeakable gift. This Christmas, we are to be reminded, and we are reminded by Apostle Paul, in the message of Apostle Paul, that God did not send things. Oh, God did not send a present that is material. God sent a more personal gift, and that is His only begotten Son. Christ is God's greatest gift to mankind. The gift we all need. So kung sinasabi po natin, di ba so lahat ng mga bagay wala na kahit nasa akin na. Kahit sabihin niyo pong lahat ng karangyaan nasa inyo na. Kahit sabihin nyo, meron kang payong na nasa Rolls Royce. Di ba? Pinag-usapan namin kanina ni Ate Jelsan eh. Maganda sabi, gusto bilang kita ng payong. Kahit ng Rolls Royce. Kahit lahat ng marangyang bagay sa mundo itong meron ka, sasabihin ko po sa inyo, hindi pa rin kumpleto ang buhay mo kapag wala po ang Panginoon sa buhay po natin. Because the greatest gift in this world are not tangible gifts. Are not material gifts, but it is intangible gift. And the source of that intangible gift is God. And the experience is everlasting. The experience is inner peace. The experience is spiritual growth and purpose and healing in our life. And the effect sa buhay mo nito is magkaroon po tayo ng personal, spiritual transformation sa buhay po natin. And again, as you listen to the message of the Lord, let us open our hearts and our minds doon sa po pwedeng ibigay ng regalo ng Panginoon sa atin. Alam niyo po kung bakit? Ngayong Christmas, sabi po nila, Christmas is a spirit is a spirit of giving. Christmas is full of fun and laughter. But psychologist says, marami pong pagdating po ng Kapaskuhan na didepress. Marami po pagdating ng Kapaskuhan, doon po nagkakaroon ng kalungkutan. Yung pagkatapos ng Christmas party, doon nalulungkot. Bakit? Kasi na-receive niya exchange gift, yun yung regalo niya sa exchange gift noong last year. Ni-recycle lang. Nakareceive ba kayo ng gano'ng regalo? Diba? Yung regalo mong tasa ng exchange gift, pagdating ng following year, na-receive po, yun na yun din. Pati yung presyo sa ilalim, nandun pa. Diba? Malulungkot ka. Ang dami nalulungkot. Kapag ka po binasihan po natin ng katuwaan at kaligayahan, yung mga temporal na bagay na ino-offer ng mundong ito, malulungkot po talaga tayo. Pero hindi po yun ang offer ng Panginoon. Ang offer ng Panginoon is the greatest gift of all na hindi magbabago at kaya mag-transform ng buhay natin, mag-transform ng emotion natin, mag-transform ng relationship natin, at mag-transform ng buhay po natin. At yan ay wala pong iba kundi si Jesus Christ. Sabi ko nga po sa inyo, kapag ka ang nagbibigay ng regalo, ibinibigay yung the best, iniisip kung ano yung kailangan mo, ibig sabihin yung nagbibigay ng regalong yan, mahal po kayo o mahal tayo. At ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ibinigay niyang regalo, hindi po material. Ang ibinigay pong regalo ng Panginoon ay hindi po mga bagay. Ang ipinagkaloob ng Panginoon, kaya ibigay po ng Panginoon yon. Hindi po matatawaran ng kahit anong marangyang bagay na hindi kayang i-provide ng Panginoon. Hindi po yun. Pero ang ginawa ng Panginoon, maliban sa marangyang bagay na po pwedeng ipagkaloob ng Panginoon, ibinigay na yung pinaka-the best na regalong pwedeng matanggap. At yan ay walang iba kundi yung kanyang bugtong na anak na kayang magpabago ng buhay po natin. Kaya po ngayong umaga pong ito, we will be talking about God's gift we all need. Tapos na yung preaching. Alam na po natin kung ano yun eh. Alam na po natin kung sino yun. That is a person and that is our Savior, Jesus Christ. Pero sabi dito, thanks be unto God for His unspeakable gift. Ano yung ibig sabihin ng unspeakable gift? Have you ever had a gift na ibinigay sa inyo na unspeakable? When you say unspeakable, ibig sabihin, it is indescribable. It is beyond comparison. It is beyond description. Pero kung bakit na-receive na gift na gano'n, yung hindi mo kayang i-describe, lahat po ng gift na mo pwede din matanggap na material, pwede i-describe yan eh. Mabigyan ka ng sapatos, sasabihin mo, yung sapatos na yan, rubber shoes yan. Gawa sa ganito yan.
gawa sa leather yan. Ang pangit ng rubber shoes pero gawa sa leather. Parang pangit yun. Di ba? Ganito ang kulay niya. Oy, damit ko, ganito yan. Gawa sa Thailand yan, gawa sa ganito yan. Maini-describe mo. Pero ganito ka-special yung binigay na regalo ng Panginoon. It is unspeakable. It is beyond description. It is indescribable. Bakit po? Kasi ganun ka-special yung regalo ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? If you think right now, you are not special, and you are not loved, I tell you, nagkakamali ka. We are all special being. Kung tingin mo, walang nagmamahal sa iyo, nagkakamali po tayo. May nagmamahal po sa atin. If we think we are neglected by men, don't worry, somebody cares for you or cares for us. Bakit po? Kasi pinagtuunan ng panahon ng Panginoon na pag-isipan kung ano ang kailangan natin at mas kakailangan sa mundong ito. At binigay niya hindi temporal na nababayaran ng salapi. Ang binigay na regalo ng Panginoon kailanman hindi mabibili. At hindi ito mabibili pero napaka-special ng regalo ito. At ang pinakamagandang regalong po pwede nating matanggap is a very special gift. And for you to understand that it is a special gift if it is unspeakable. Kapag ka hindi po matidescribe po yan. At kapag ka po hindi po yan maikukumpara sa kahit anumang material na bagay. 4 na bagay lang po gusto ko ibahagi as we open this message series. Una po is this. Christ is the gift of God's love. John chapter 3 verse 16. Iba sa akin, kabisado na natin to eh. Ang sabi nun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe in His name should not perish but have everlasting life. Ba? Napakaganda po nun. Ang regalo ng Panginoon ay pag-ibig. Ang handog ni Jesucristo na siyang regalo ng Panginoon sa atin ay pag-ibig. It is about God's love. It is about the abundance of the love of God sa bawat isa po sa atin. Ganun po tayo kalhaga. Bakit po? Dahil ayaw po niya tayo mag-perish. Ayaw po niya tayo mapahamak. Bakit po? Malinaw po ang Bible po eh. Lahat po tayo nagkasala. We're all sinners. For all have sinned and come short of the glory of God. Wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Wala po tayong magandang bagay na po pwedeng gawin na maaaring maganid sa atin sa langit. Lahat po tayo nagkasala. We are all imperfect beings. Naintindihan po ng Panginoon yun eh. At naintindihan din po ng Panginoon, because of our sin nature, pupunta po tayo sa impyerno. Kaya nga po niya pinadala yung greatest gift of all eh. Jesus Christ eh. Because He is the way. Sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father, God, but by me, Jesus Christ. Kaya po siya po ang magiging tulay. Wala pong sino man. Hindi po magandang gawa. Hindi po kahit sino mang santo na po pwede din lapitan. Wala pong iba kundi si Jesus Christ lamang. And He is the greatest gift of all. At makita po natin dito, yung pag-ibig ng Panginoon, pinadala niya yung bugtong na anak. Bakit po? Dahil po ayaw niya tayong mapahamak. Ito lagi ko pong sinasabi, as I interpret this verse and this passage, yung pong salitang love, L-O-V-E-D. It is in the past tense. Pagkakasulat po niya, past tense po, L-O-V-E-D. Pero kung titingnan po natin, sa mga nag-aaral po ng English, there are different tenses in English language. There are, yung mga regular tenses is that past tense, present tense, and future tense. Di po ba? Pagka isang verb nilagyan mo ng D, ibig sabihin past tense po yan, di po ba? Pero tandaan niyo po, may mga tinatawag na mga middle tenses. Kasi pagka po, ang pag-interpret niyo po dito ng L-O-V-E-D ay past tense, ang ibig sabihin hindi ka na mahal ng Panginoon. Pero it is in the middle tenses. It is in the past, present, participle. Or sa iba, past, present, progressive tense. Ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon nung hindi ka pa pinanganganak. Iniisip ka pa lang ng mga magulang mo, mahal ka na ng Panginoon. Nung pinanganak ka at habang nabubuhay po tayo, mahal po tayo ng Panginoon. At hanggang sa darating na future, mahal po tayo ng Panginoon. That is an indescribable love of God. Amen. It is beyond compare. It is not bound with time.
Because the eternal gift of God is love. And the love of God is eternal. Kaya kung tinitingnan po natin, Christ is not an accident. Based on history na nailathala sa libro, naisulat. But the expression of God's eternal love. Si Jesus Christ ay expression ng pag-ibig ng ating Diyos na tagapaglalang. Alam niyo bakit? Because God opened opened the gates of heaven and poured His blessings to His children. Opened its hands and offered the best gift we could ever have. And that is His only begotten Son. Remember, sabi po natin, paano magpala ang Panginoon? It is always pressed down, shaken together, and running over. In the book of Malachi, chapter 3, verse 10, di ba? We'll not be talking about tithing. Gusto mo yung halimbahagi nun. Ang sabi doon, kapag ka po tayo naging matapat sa Panginoon, the Lord will open the windows of heaven and pour out His blessings to His children, and that blessing, hindi po natin kayang hawakan. Indescribable, unspeakable blessing of the Lord. At yun po sabi ng Panginoon, God or Jesus Christ is not an accident of history. Ito po ay sinadya, intentional na ibigay sa atin. Kaya po ngayong Kapaskuhan, Christmas becomes meaningful. If you think, well, Pastor, magiging malungkot ang Pasko ko. Pastor, magiging malungkot ang pamilya namin ngayon. Bakit? Walang bonus. Pastor, magiging malungkot ang pamilya namin. Wala akong trabaho. Pastor, magiging malungkot ang pamilya ko kasi wala ka pa Noche Buena. Tandaan po natin, Christmas will be meaningful when we recognize that Christ is God's love made visible to each and every one of us. Sabi po ng karamihan, hindi ko nakikita si God. Hindi ko nahahawakan si God. Hindi ko naaamoy si God. So ibig sabihin, hindi totoo si God. I tell you, may proof na si God ay nag-i-exist. Bakit? Because Jesus Christ is the evidence of God's love for each and every one of us. When Jesus Christ came to earth, it is an epitome of God's blessing and love towards each and every one of us. God's love made visible. Christ is the gift of God's love. Pangalawa po, Christ is the gift of God's life. Hindi lamang po love, life din po ang ibinigay ni Kristo. Ano po sabi ng John chapter 10 verse 10? The thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. Okay? Or to the fullest. Diba? Sabi maraming darating. Sisirain tayo. We will just kill and destroy us. Diba? The enemy will come to devour each and every human being. Pero ang Panginoon, nung dumating siya, ang ginawa niya, ibinigay niya ang buhay sa atin. Remember in the Old Testament, in the book of Genesis, how we are created by God? Kung paano tayo nagkaroon ng buhay. Hindi ba ginawa ng Panginoon, sabi ng Bible, we are created in the image and likeness of God. Ang ginawa ng Panginoon sa ating mga ancestors, kay Adam and Eve, kumuha ang Panginoon ng putik. Hinulma, inukit niya ito. A great sculpture was ever created. Pero ito ay isang ordinaryong putik lang. Kahit maganda yung pagkakahulma sa kanya, kahit maganda yung pagkakahugis kay Adam, walang kwenta ito dahil walang buhay. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi ba't hiningahan niya yung putik na ito at nagkaroon ito ng buhay? Because God is the giver of life. Kung titingnan po natin dito sa emosyonal na mga bagay-bagay, iba po sa atin kahit buhay tayo, pagdating sa bahay o sa buhay natin, parang wala tayong buhay. Di ba? Nakausap na mo isang tao na pagkausap nyo parang patay, yung walang kabuhay-buhay. Di ba? Yung pagkakausap mo, di ba? Ano may tao sa mga millennial ngayon dyan, trans pagka walang reaksyon. Akala mo lang kasi poker face eh, ha? Nonchalant, di ba? Akala mo lang kasi leche plan. Nonchalant yung pag kinausap mo, di ba? Kumusta ka? Okay lang. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Masaya ka ba? Masaya ako. Tuwang-tuwa ako. Nakausap naman din, walang kabuhay-buhay. Walang ka-energy. Yung bang parang umagang-umaga, di ba? Kakagising lang, parang tulog pa din. Di ba? Pagkausap mo, kumusta ka na?
Buti nga sumasagot pa eh. Minsan may kausap tayo, di ba? Kumusta ka? Tulala lang. Di ba? Walang kabuhay-buhay. Marami pong ganun, walang kabuhay-buhay. Marami din po mga mananampalataya, walang kabuhay-buhay. Walang kagana-gana sa buhay. Bakit? Tandaan po natin, God's gift to us is Jesus Christ, who is the giver of life. Kaya kung tayo po ay anak ng Panginoon, dapat po may buhay, may energy. Bakit po sabi ng Panginoon, I have come that they might have life at hindi lang buhay. Remember, when the Lord blesses His children, it is always pressed down, shaken together, and running over. It is always abundant. Kaya sabi ng Panginoon, nung binigyan ka ng buhay, sabi ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay to the fullest. Di ba? Meron pa kagad kadugtong po yun eh. Earthly gifts fades. The law of thermodynamics says, lahat ng material na bagay naluluma at sisira. But Christ brings eternal life, abundant life, and new life. Di ba yun ang pangako ng Panginoon? But as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God. Ibinigay ng Panginoon yung pangalan niya. Ibinigay ng Panginoon yung identity niya. Para pag namatay po tayo, hindi tayo sa impyerno pupunta dahil sa kasalanan natin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kapiling at tagapagligtas natin na wala iba kundi Panginoon Jesucristo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on His name should not perish, but have everlasting life. There's only two choices pag hindi sa everlasting life. Ano gusto mong everlasting life? Everlasting punishment and damnation in hell because of our sin, or eternal life full of blessing, living in a land flowing with milk and honey together with our Creator. That is the greatest gift of God, eternal life. Hindi lang po yun eh. The abundant life. Naniniwala po ako, this is the prosperity gospel. Lahat po na wala pong pangako ang Bible na hindi po tayo maghihirap at wala tayo pagdadaan ng problema. Lahat po tayo dadaan sa paghihirap, lahat tayo dadaan sa problema. Pero sabi ng Panginoon na tunay na mananampalataya, because God already gave the key to God's blessing, key to the abundant blessing of God, na prinsipyong binigay na ng Panginoon, i-apply na lang natin, dapat po walang Kristiyanong nagigikahos. Eh binigay na ng Panginoon ng susi eh. Binigay na ng Panginoon susi ng pagpapala eh. Alam niyo na paano, ang pangako nga ng Panginoon, Old Testament lang, have dominion over the earth eh. You will rule over the earth. Di ba? Magkakaroon ka ng control over the earth. But it will be the other way around. But bakit tayo ang kinokontrol ng mundong ito? If God's sabi ng purpose and plan sa buhay natin is for us to have life that is abundant, to live and experience life with abundance and fullest. Diba? At ang pinakamaganda dito, hindi lang po life, na eternal life, na everlasting life na ibigay ng Panginoon na maganda, hindi lang po abundant life, ang gusto ko ibigay ng Panginoon, new life. Hindi ba? Ano yung sabihin ito? Kaya nga po ang tawag sa ating mga Christians, we are called born again. Bibigyan tayo ng bagong buhay. Sino po sa atin perfecto? Meron po ba? Wala po kong kilalang perfecto. Ang kilala ko lang si Pekto, hindi rin perfecto. Wala pong perfecto sa mundong ito. Kaya nga po kailangan po natin ng Panginoon eh. Hindi mo ba? Pero tandaan po natin, sabi naman, bibigyan ka niya ng bagong buhay. Sino po gusto ng luma? Yung gusto niyo, regaluhan ko kayo ng luma. Kung bibigyan ko kayo ng underwear, sino gusto ng lumang underwear ko? Gusto ko yung pastor. Pag sinuot ko yan, gagaling ako sa aking mga karamdaman. Hindi po, baka magkaroon ka ng karamdaman. Diba? Wala po gusto mabigyan ng luma, hindi mo ba? Wala po gusto bigyan kayo ng second hand. Ang gusto nyo bago. Hindi po ba? Ganon din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto po niya tayo magkaroon ng bagong buhay. Wala po na buhay ng perfecto. Kung ang tingin niyong buhay niyo naging masalimuot, itong present life, I tell you, may pag-asang baguhin ng Panginoon yan. Kung ikaw adik ka sa droga ngayon, pag ikaw na-experience mo regalo ng Panginoon, si Jesus Christ, hindi ka na magiging adik sa droga, pero magiging adik ka pa rin. Hindi sa droga, adik ka na kay Lord. Kung dati palaaway ka, hindi ka na palaaway ngayon. Hindi ka na troublemaker, kaya gawin ng Panginoon, peacemaker ka. Kung dati palamura ka,
kayang baguhin ng Panginoon. Yung pa nagsalita ka, kahit nag-toothbrush ka, ang baho ng hininga mo kasi puro mura sinasabi mo. Maganda lang yung mura sa palengke. Pero ang pinakamaganda, yung mahal. Kung palamura ka, magiging mapagmahal ka na. Di ba? Yung hindi wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo, ngayon marunong ka na magkaruga. Kayang baguhin ng Panginoon ang buhay mo. Because the promise of the Lord is for you to have a new life. That's why Paul preached this gospel without change. Because life in Christ is priceless and cannot be purchased. Ganun po ka-special yung regalo ito. Kasi po si Jesus Christ, hindi po iyan makikita sa estante ng mall. Hindi niyo po yan makikita sa SM Supermarket o SM Department Store. Si Jesus Christ, hindi niyo po pwedeng makita na nakasale sa mall. Di ba? Hindi niyo po makikita. Because Jesus Christ, the gift of God, is priceless. Hindi po siya po pwedeng bilhin. Bakit? Kung ang regalong handog na pa yung pwedeng bilhin, di sana lahat ng tao bilhin na yan. Ang dami may kakaya ng bumili niyan eh. Yung mga nangurakot lang, bilyon-bilyon ng pera eh. Kahit bilyon-bilyon pa o trilyon pa pera mo, hindi mo kayang bilhin ang regalo ng Panginoon because that is priceless. And because the gift of God is priceless, that means tayong pinagkakalooban ng regalo ng Panginoon wants to experience the special and priceless gift a man could ever have. Kaya nga po ang sabi dyan, unspeakable gift. Diba? Masarap na magkaroon pa ng regalo. Ano regalo mo ngayon? Tuwa ako pero hindi ko ma-describe eh. Iba yung inner peace na nabibigay sa akin eh. Iba yung katuwaan, energy na nabibigay sa akin eh. Hindi happiness na nabibigay sa akin eh. Joy na nabibigay sa akin eh. Diba? Yun ang pinakamaganda po dito. Bakit? Christ is not only the gift of love, but it is the gift of God's life. So tandaan po natin. If you want to be happy this Christmas, stop chasing temporal gifts. Stop chasing yung mga tangible gifts. Rather, cling to the one who gives life that lasts beyond even your grave. Bakit? Talaga, Pastor? Kahit sa kamatayan, ano po ba sabi kanina? For God so loved the world, hanggang sa future mo, hanggang sa pagkamatay mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Hanggang pagkatapos mong mamatay, pagmulat ng mata mo, kapiling mo ang Panginoon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Ganun ka-special yung gift na yun. Sinong ayaw nun? Sinong hindi po gugustuhin yun? Pangatlong bagay po, not only that Christ is the gift of God's love, not only that Christ is the gift of God's life, ito po isa sa pinakamaganda. Christ is the gift of God's liberty. Bakit po? Ano ba sinabi ng John chapter 8 verse 32? This made the Jews ask. Buhay ko po itong verse na ito. This made the Jews ask, will he kill himself? Is that why he says, where I go, you cannot see? O sa ibang lingwahe, the truth shall make you free. Ano po yung katotohanan po dito? The deliverer of truth, the deliverer of divine truth is none other than God. Wala pong magbibigay ng katotohanan kundi ang Panginoon lang. Ano yung nakakatuwa sa Panginoon? Ang Panginoon, hindi po siya namimili ng tao. He will not He will not hold whatever principle he needs to say because of the personality of the person. Hindi po niya i-withhold yun. Kung kailangan niya sabihin yung katotohanan na to, kahit masaktan ka, bibitawan ng Panginoon. Kahit na masakit yung prinsipyo, bibitawan ng Panginoon. Kahit na ma-hurt ka, bibitawan ng Panginoon. Alam niyo bakit? Mahal ka po niya eh. I remember one preaching. Sa akin po sa preaching ito. I really love the person who preached this. Iba sa inyo, kilala niyo na po ito. Dahil ay pakilala ko na sa inyo, narinig niyo na preach. Or, narinig niyo na ito, sinabi niya ito.
Marami na po mga mananampalataya, pag dumating sa church, tapos diniliver yung salita ng Panginoon. May sinabing salita or principle na tinuturo yung pastor mula sa salita ng Diyos, mula sa Bible. Nasaktan ka o tinamahan ka. Sabi niya, yung sa pag-gaw, lalo magaling sa kasalanan. Di ba? Pagka po tinuturo na ng pastor, tinuturo ng Panginoon about sin, di ba? Hindi ka tinatamaan. Uy, di ba sa siya? Dapat nandito talaga siya eh. Di ba? Hindi ka tinatamaan. Lahat hindi nakakaiwas ka. Sa sobrang iwas mo, akala mo perfecto ka. Di ba? O kaya kung hindi man, kung katabi mo man yun, ikaw yun. Makinig ka sa sinasabi. Di ba? The truth of the matter, kapag ka tinamaan ka, nasaktan ka, matuwa ka. Bakit? Kasi ganun ka kamahal ng Panginoon. Kasi gusto ka niyang baguhin. Bakit po? Ayaw ka po niyang mapahamak. Kaya gusto niyang marinig mo ang katotohanan. Bakit? Because in the divine truth of God, kaakibat po ng blessing niyan is liberty. Kalayaan po natin. Alright? Pumunta po kayo. Meron po isang ministry po na pinupuntahan sila Ate Joyce. Di ba? Ito po yung ministry ng correctional. Di ba? Tanungin niyo po, pag pumunta po kayo sa correctional, I've been there one time only. Sabi ko kung po, pwede ko lang dalhin yung mga taga-IBC Manila dito. Maniwala po kayo, dadalhin ko kayo doon. Alam niyo bakit? Ibang klase ang pag-worship nila doon. Yung ganito kalaki na lugar, ganito lang kalaki yung lugar doon sa correctional na pinagagather nila. Malaki lang ng konti dito. Maniwala kayo, walang uma-absent. Bakit? Yari doon sa Mayora eh, pag-absent eh. Di ba? Pero walang uma-absent. At ang maganda po doon, mag-worship. Wala pong nag-worship doon na walang kabuhay-buhay. Di ba? Lahat na nag-worship doon, alam mo, talagang kinausap ng Panginoon, buhay mag-worship eh. Dumating po kami doon kasi marami pong checkpoint eh. Pag pupunta ka doon, kakapkapan ka, checkin yung mga dala mo, lahat eh. Pagdating namin doon, nag-worship na sila. Nagulat ako eh. Nasa gate pa lang kami, narinig ko na eh. Kumakanta sila, salamat eh. Salamat. Di ba? Marami pong churches, nasa pintuan ka na ng church, hindi mo bakit, nagkakantahan na ba sila? O nagpi-prayer time? Doon hindi po. Nayayanig yung buong building, nayayanig yung buong lugar. Bakit? Nag-worship, buhay na buhay po yung mga tao eh. Pero tanongin mo yung mga tao doon. Kung meron bibigay sa kanilang regalo, ngayong panahon na ito, isa lang ang gusto nila. Alam niyo kung ano? Liberty, kalayaan. Sana po mapardon kami. Sana po makalaya na po ako dito. Sana po makauwi na ako sa pamilya ko. That is what they want, liberty. Wala pong sino man ang ayaw ng kalayaan. Pero alam niyo po ba, bago pa man mangyari ang mga bagay sa mundong ito, kaloob na po ng Panginoon ng kalayaan. If we think, kaya po may binibigay prinsipyo ng Panginoon na pinapagawa sa atin para sakalin tayo o sikilin tayo sa mga ginagawa natin, nagkakamali po tayo. Kaya po ginagay tayo ng Panginoon sa salita po niya, kaya binibigay ng Panginoon ang prinsipyo ng pagpapala, kaya po binibigay ng Panginoon yung mga bagay na dapat nating iwasan kasi gusto po ng Panginoon na maging malaya po tayo. Saan? Maging malaya po tayo sa bondage of sin. Bakit? Kasi kapag natanikala po tayo sa kasalanan, nakatanikala ka na rin papunta sa impyerno. Ayaw ng Panginoon po nun eh. Ang gusto niya, maging malaya ka. Ang gusto niya, ma-inhibit mo ma-enjoy mo yung beauty ng mundong ito. That is what the Lord wants sa buhay po natin. Kaya binibigay po yung divine truth. Kaya po kapag ka sa preaching, inabot po tayo, tinatamaan tayo, tanggapin nyo ng tanggapin kahit masakit. Bakit? Nanguusap ang Panginoon kasi mahal ka niya. At kapag ka nasasaktan ka, ang kadugtong niyan, kalayaan mo. Marami po mga bagay, iwas ng iwas sa mga bagay na masasakit. Kapag ka pinag-usapan ng kasalanan, iwasan mo kasalanan, ganito kaparusahan yan. Sabi, si pastor naninira na naman. Ang masakit, pag napaturo kami ng gano'n, akala mo tinuturo kita. Mali ko bang ginagawa mo yung kasalanan na yan? Nagkataon lang, pinaturo ng Panginoon ikaw. Di ba? O ngayon, naituro ka man, at hindi ko alam yun, tanggapin mo na lang, Lord. Buti na lang, naituro ako. Para sa akin talaga to. Bakit? Mahal niyo po talaga ako. Kasi gusto niyo ako maging free. Christ frees us from our sins and the penalty of sin. Bakit po? Ano po bang penalty ng kasalanan? Bigat po Hindi po ordinaryo. Makinig po kayo maigi dito
the penalty of sin ay hindi po ordinaryo. Buti sana po kung ang penalty lang ng kasalanan, parang sa mga bata lang na nagkasala, paluin ka sa puwet, okay na eh. Bakit? Masakit pag napalo. Sino mo napalo sa puwet dito? Yung napalo kayo sa puwet, hindi pa kayo nasakta kasi nagbigay kayo ng libro. Diba? Masakit yung palo eh. Pero hindi po ganun ang penalty ng kasalanan sa Panginoon. Ang penalty ng kasalanan sa Panginoon, habang buhay na kaparusahan. At anong habang buhay na kaparusahan? Buksan yung Book of Revelation, makikita nyo kung saan dinadala ng Panginoon yung mga pinaparusahan niya ng habang buhay na nagkasala. At pagdating niyo po doon, wala na pong touch move yun. Hindi mo pwedeng sabihin mo, Lord, ayoko na po. Ando ka sa dagat-dagata ka po eh. Ayoko na po dito, Lord. Sorry na po. Pag pinadala ka na doon, touch move yun. Di ba? Wala po kayo po pwedeng lapitan ng presidente doon para sabihin humingi ka ng pardon. Na sana pirmahan ng presidente pardon para next year sa langit ka na. O kung yung ilang tuturo po ng purgatorio, wala po purgatorio. Wala pong middle ng heaven and hell. It's either heaven or hell ka. Ang masakit po dito, the penalty is hell sa kasalanan. At ang sabi nyo, dagat-dagatang apoy. Sino po gusto sa dagat-dagatang apoy? Kahit pagka nga po summer anong meron sa atin? Nagpapakabitan ng aircon, bakit mainit eh? At dahil po, kapag ka po kayo makasalanan at hindi nyo tinatanggap ang Panginoon bilang regalo ng buhay nyo para baguhin ang buhay po natin, yung init ng panahon ng summer, practice lang yan. Wala pa nga po sa kalingkingan yan. Bakit po? Ang sabi sa Revelation, description sa Revelation, ang kaparusahan ng kasalanan ay impyerno. Dagat-dagatang apoy. So kung iisipin mo, kung dagat-dagatang apoy, dapat maliwanag, hindi po ba? Pero pag ang description ng Revelation, dagat-dagatang apoy, pero madilim. Possible po, madilim kasi punong-puno ng kasalanan. In the, sabihin natin, emotional aspect, na madilim, ang kasalanan. It is darkness. Pero, kung titingnan po natin, the description of the Bible is that madilim sa kahit dagat-dagatang apoy. Sabi ko, paano nga ba nangyari? So when we go to a deeper understanding of the level of heat pagdating po sa isang apoy, susubukan niyo po, nakakita na po kayo ng kandila, hindi mo ba? Pag nagsindi po kayo ng kandila, may makikita po kayo dyan na parang ganun, yung ilaw mismo. If you will look at it closely, there are different levels and colors when it comes to light. Merong yellow, orange, red. Di ba? Yun ang makikita po natin. Yung yellow, medyo mainit. Habang papunta sa red yung color, mas mainit na mainit. Meron po yung black. Meron po isang tinatawag na black na chemical. Kaya po sinabi rin dito, dagat-dagatang apoy eh. Hindi po ibig sabihin punong-puno lang siya. So possible po ito, there's a possibility of a liquefied na fire. Meron po ba ng pasok? I think meron. Ang tawag po dyan sa Tagalog ay asupre. Alam mo yung asupre? Ito po yung chemical na itim na sobrang init na pag pinasok mo ang bakal, kaya nalusawin. Di ba? Sino po dito napasok kayo? Nagkaroon na kayo ng pasok. Ako napasok po ako one time eh. Di ba? Napitikan po ako ng mantika, nagpiprito lang po ako ng liempo. Pagkangat ko ng liempong gano'n, pumitik yung mantika sa mukha ko. Kaya yung flawless skin ko, medyo ano eh. Kaya gusto ko regalo ngayong Pasko, belo. Only belo touches my skin. No, kidding aside, pumitik po yung mantika sa mukha ko eh. Pagpitik na gano'n, akala ko, wala to, parang ano lang yan eh. Sa kapal po talaga ng mukha ko, wala talaga, tinablan eh. Pero pag ganun ko, sabi ko parang ano, nahaaglas na ba ako? Kasi nakita ko may balat eh. Akala ko ano lang. Pag ganun ko nalalaglas na ulit, tumiyok sa lamin, makakita ko kalahati na lang mukha ko eh. Ang dami nagtanggal na balat eh. Hanggang ngayon ako may marka pa eh. Di ba? Tapos sabi ko, ang hapdi nito, mantika lang yun ha. Isipin niyo po yun. Kung habang buhay ka na sa impyerno, malulusaw ka, mabubuhay ka ulit, lusaw ka. Isipin mo kung ano sakit nun. Habang buhay, sino gusto nun? Kaya nga sabi po sa inyo, special regalo ng Panginoon eh. God's
gift of Christ is the gift of God's liberty. Christ frees us from sin and the penalty of sin. Empower and embrace. Kaya, totoo po ito, let me pour out my feelings over you. Kaya po nalulungkot po kayo mga pastor. Of course, we are not perfect pastors. Wala akong perfectong tao. Kahit po pastor nagkakasala din. Sinasabi ko rin po sa rin, bakit marami po mga taong ganito? Yung mananampalataya na, pero pilit pa natin bumabalik doon sa kasalanan. Diba? Tanungin niyo po yung mga nakulong. Sabihin sa kanila, gagawin mo pa ba uli yung kasalanan ginawa mo? Ayaw mo na, bakit? Alam nila kung anong hirap sa kulungan eh. Diba? Kaya nga nalulungkot ako, may nakita akong politiko eh. Sabi ng politiko, pag-pray yung pamilya ko dahil dumadala naman sa problemang ganito. Isip-isip ko, hindi ka na nadala. Ilang beses ka na nagkakaso dyan, inulit mo pa. Diba? Malulungkot kayo, walang kadala-dala. Mga kapatid, marami po mga mananampalataya, pinalaya na ng Panginoon, ba't pili pa natin bumabalik sa kasalanan? If the Lord's gift to us is liberty and freedom, bakit pinipilit mong bumalik sa pagkakasala? Diba? Regalo ng Panginoon to eh. He didn't come to decorate our lives, but to deliver us from sin and iniquity. Bakit? Salvation is not a privilege. It is not a privilege to earn, but a pardon to receive. Pardon ng Panginoon yun eh. Diba? Pinardon ka ng Panginoon eh. Bakit? Unforgivable ka eh. We are all hell-bound. We are all to experience hell. But because of the love, binigyan tayo ng Panginoon ng pardon. Pinardon ka ng Panginoon para hindi mapahamak. And with this gift, live in the freedom Christ provides for us. Free from guilt, free from fear, and most of all, free from the bondage of sin. Ayaw ng Panginoon for us to experience the penalty of sin. Ang gusto niya ma-experience is the abundance of His love. At panghuli po, Christ is the gift of God's light. John chapter 8 verse 12. Jesus spake, or then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. And he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Alam mo kagandahan ng Panginoon? Christ's character pierces the darkness of this world. Ano po yung darkness sa mundong ito? Moral darkness, emotional darkness, spiritual darkness. Kaya pong hiwain at i-penetrate po ng Panginoon po yan. Isa sa pinakaayaw na ayaw ko, alam niyo ano? Madilim. Ano yung bakit? Nung bata po ako, tanong niyo po sa mga magulang ko, pag inuutusan ako ng nanay ko, sabi niya, anak, kunin mo yung ganito. Madilim ma. Duwag po ako eh. Hamunin niyo ako suntukan, papatulan ko kayo. Pero pagdating sa dilim, takot po ako. Diba? Pag madilim, mauna na kayo. Diba? Pero di po kayo lang ganyan eh. Bible school. Oh, kilala niyo ito guys, naging speaker namin ito dito eh. Pero po kami tinatawag na brotherhood na initiation. Di pa ito parang fraternity. Welcoming po ito ng mga Bible school students. So, yung mga ginagawa kayong activities for brotherhood. So, ginawa sa kanya during this time, siga to eh. Punong-puno ng tattoo eh. Brusko eh. Sa amin, paano na ginagawa namin sa ibang mga Bible school student ng mga freshmen. Sa kanya ginawa namin, tinali lang namin siya sa ano. Nakatali lang siya, kasi kinulong namin sa madilim na kwarto. Tapos, nagsisisigaw siya, Pastor! Pakawalan niyo ako dito! Tapos tatakutin namin. Tapos, bubuluan namin ng electric pan na malamig. Tapos, biglang sa madilim na lugar, biglang may sisisit. Sabi niya, Pastor! Bugbugin niyo na lang po ako! Pakawalan niya. Takot ka sa dilim. Diba? You remember, during the 80s and the 90s, panahon ni ata to ni President Cory Aquino or ano, yung uso yung brownout, natatandaan niyo yun?
nagkaroon daylight saving at exclusive brownout kasi may scarcity ng power sa Pilipinas. Yung mas mahaba yung gising mo kaysa sa tulog mo kasi yung kuryente, talaga naman, magkakaroon ng kuryente mga alas 10, tutulog ka ng ilang oras, gigising ka ng alas 4 kasi papasok ka na sa school. Madilim eh. Ayaw mo ng dilim. Bakit? Pag madilim ang hinahanap mo ano? Sa mga medyo may edad-edad na, hinahanap mo kandila. Sa mga mas matatanda pa, ang hahanapin mo gasera. Di ba? Sa mga millennial na tulad namin, LED light. Na-charge mo ba yung LED light? Di ba? Dati hindi. Lalagyan ng gasolya. Yung mga binobombang ganon. Di ba? Yung mga tumatang, alam niyo na edad pa eh. Di ba? Hindi ko rin namin kagwento lang sa akin. Bawal pa lang sinumali sa likod ng bulbit. Hindi, inabot ko po yun. Yung bubombahan yung gano'n, iilaw. Cold pa. Sumasabog po yun. Pag sumabog yun, magliliwanag talaga eh. Bakit? Kasi parang yun, brown out pero maraming bahay na susunog. Bakit? Ay iwanan yung kandila. Bakit may kandila? Kasi gusto mong may liwanag sa dilim. Di ba? Gusto mo na liwanag sa kadiliman. Bakit? Pag madilim, ano mangyayari sa'yo? Mauuntog ka. Di ba? Magkakaroon ka ng pasa. Di ba? Makakatabig ka, makakabasag ka, makatapa ka mo yung mahal mo sa buhay. Diba? Nandiyan ka pala. Ang dilim di makita eh. Eh kung yung mahal mo sa buhay, kulay ko pa. Diyan ka pala. Ang dilim na ng paligid, ang dilim mo pa. Kaya kailangan pag natutulog ka, nakabiti ka. Bakit? Yung ipin mo lang ang maputi eh. Ang masakit, di ba, ni Sipilyo, madilim din. Pati ipin, madilim ah. Bakit? Wala kasi postisyon ka eh. Diba? Kaya pag nakakanga, dilim din. Diba? Bakit gusto mo ng liwanag? Kasi pag maliwanag, doon mo nakikita ang kulay ng paligid. Pagka maliwanag, hindi ka maliligaw, hindi ko ba? Kung mag-aaral ka sa forest, ng madilim, matatakot ka. Yung marinig mo lang yung tupo. Matatakot ka. Di ba? Tapos may sisisi sa'yo. Tapos, may amoy tabako. Di ba? Yung amoy bayabas na na bulok. Di ba? May kapre, pastor, hindi. Itaas mo kilikili mo, amoy mo. Ako pala yung pastor. Kaya pag-angat mo ng ganun, ang dilim, pastor. Puno-puno ng kadiliman. Di ba? Parang may namumong bagyo. Pag madilim, anong nangyari? Maliligaw ka, mapapahamak ka. Hindi mo ba? Kaya naghahanap ka ng liwanag para hindi ka maligaw, hindi ka mapahamak, hindi ka masaktan. Hindi mo ba? Sa mundong ito, maraming kadiliman. There are moral darkness. Kaya mo marami nasasaktan morally. Kaya mo marami mga tao walang moral ascendancy. Hindi ba? Paulit-ulit na ginagawa ang pagkakamali. Bakit? Walang moral na matino eh. Marami pong naliligaw pagdating po sa emotional darkness. Hindi alam mo anong gagawin. Di ba? Nalulungkot ka po ka dahil mga vlogs nila pinapost eh, di ba? Masyado na napopromote yung depression eh. I understand may depression. I understand magkakaroon tayo ng anxiety na sa mga problema po natin. Pero ngayon, ang dami po nagsasabi, na-depress ka dito, na-depress ka ganyan. Di ba? Kasi niyo po, yung mga panahon po namin, papataas pa sa amin, yung mga baby boomers, paniwala po kayo eh. Kinukutsa na, tuwan-tuwa pa eh. Di ba? Isipin nyo, kung kinutsa ako, nagpakamatay ako, di ba? Di wala kayong pastor? Nagato ka gwapo. Alam niyo ba pangungutsa sa akin before? Sabi niya, pogi mo. Kainis ka. Hindi ka. Amen! Dati kinukutsa ako eh. Ba't talaga paso yung itsura mong yan, iilagsa mong yan? Yung dating mong, totoo po, maniwala po kayo. Nung elementar ko, pinaiiyak ako eh. Kaya pag na high school, ayoko nang umiyak, ang gugulpe ko eh. Kaya parang ako ginulpe nung high school eh. Kasi pinaiiyak ako lagi eh. Hulaan niyo bakit? Sabi sa akin, yung ilong mo, tingnan lang ka sa tama mo. Mag-uusap tayo mamaya. Wala pa ako dinidisiplina sa church, pamumutya. Malamang ngayon pa lang. Bata ako, kinukutsa ako eh.
Sabi sa akin siguro, nung create ka ni Lord, nadagana ng siko yung ilong mo. Ako naman bata di ba? Naisip ko yun. Umiinit Oo nga no. Di ba nung ginawa tayo ni Lord, hinulma tayo sa putik? Baka nung ako, nadiinan ng gano'n kaya nagkaganito. Di ba? Ang masakit nun, hindi lang ako. Buong lahi namin. Pumunta kayo sa Laguna. Pumunta kayo sa lugar namin sa Laguna. Pag tinanong niyo apelyido ko Rahay, may tawag sa amin. Alam niyo ba ano? Ano pa? Kabatis. Alam niyo kung bakit? Alam niyo bakit? Huwag niyo nang pansinin. Alam niyo na yun. Kasi po pag malamig ang panahon, ang kanta namin, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Na-highlight yung ilong namin Kaya ayaw ko pupunta sa malamig na lugar. Hindi po chicks na namumula sa amin. Ilong. Kaya nung pumunta kami ng Japan, nagmask ako Baka pati hanggang Japan pango ito! Baka sabihin sa akin grabe mga limusta to High school na ginaganon pa rin ako. Sabi niya, pag umulan, huwag ka titingala. Bakit? Malulunod ka. Bakit? Kasi maganda sa buko daw parang payong Sabi ko, pagdating po ng high school, sabi ko sa'yo, nagbago ko Hindi mo pwedeng ganun Kaya pag kinukutsa ko ako, sabi lang, inulit sa akin, huwag kang titingala, may bagyo ngayon. Mahanginan yan, papaspasin yan, malulunod ka. Sabi ko, alam mo, sabi ko sa akin, alam mo, nakakaawa ka. Bakit? Ganda ng ilong mo. Ang nipis, ang tangos, di ba? Ang nipis ng butas, di ba? Yung pag nangulangot ka, hindi ang ginagamit mo. Oo nga, tapos binanatan pa ako. Oo nga, pag ikaw siguro hindi lalaki ginagamit mo. Kaya ka sa kanya, alam mo, nakakaawa ka. Alam mo bakit? Bakit? Sobra na kayo okay na ako. Sabi ko, alam nyo, nakakaawa kayong matatamos ang ilong. May matatamos ba ilong dito? Nakakaawa kayo. Bakit? Kasi pag nagkaroon ng scarcity ng hangin sa mundong ito, naghihingahus na kayo sa buhay nyo. Kami humihinga pa. Diba? Tsaka kami, pagka alam namin kung anong ulam, malayo pa lang, adobo. Kayo, naku, wala. Kaya unang mga tinamaan, alam nyo nang nawala ng pang-amoy at panlasa, hindi naman dahil sa COVID kayong mga kayong mga manipis ang Bakit? Hirap kayo. Diba? Kami isang singa lang, tanggal ang bara. Sa inyo, kailangan pang gumamit ng nail file para makuha yung mga bara dyan. Ano sinasabi ko sa inyo? Sasabi ko dito, kung ininda ko yun, malamang wala na ako sa mundong ito. Ang problema yung henerasyon ngayon, wala lang mag-like sa post doon na di-depress kayo. Tama ba, mga young people? Grabe! Yung Instagram ko, isa pa rin ang follower. Pasalamat ka nga, may nag-follow sa'yo Di ba? Gusto mo dami yan? Pitpitin natin ng ilong mo dala. Ngayon, konting lang, iniinda ng mga bata, hindi ba? Depressed ka agad Nawala ng trabaho, depressed. Nawala ng love life, depressed. Di ba? Pastor BJ na since when wala love life, hindi nag-depress Di ba? Ayun ka lang kulito, tagal na dito, Pastor BJ. Baka bawi-bawi man lang. Di ba? Mukha bang depress si Pastor BJ? Hindi! Kita mo naman. Nagbalik alindog program. Nag-focus. Dati ganito ako kataba, ngayon ganito ako. Prepared na ako, pag-girlfriend ako, di ba? Oo. Hindi ba? Nagkakaroon ng magandang perspektibo sa buhay. Alam niyo bakit? Because God is the God of light. Di ba? Hindi para yung mga sakit ng mundong ito ang pagtuunan natin. Bakit? Sa anumang kadiliman ng mundong ito, Panginoon ang ilaw mo sa iyong landas. Kung may namumutya sa'yo, may pag-asa ang buhay mo. Talagang pastor, ang ilaw mo, may pag-asa yan. Bakit? Kahit ganitong ilong ko, ginagamit ako ni Lord.
Kayo din po pwedeng ganun di ba? God is a source of light. Moral darkness, emotional darkness, spiritual darkness, maraming ganyan sa mundong ito. Pero sabi ni Apostle Paul, Paul's passion to preach without charge reflects the urgency of spreading the light. Panginoon ang ilaw. Kaya niyang pagliwanagin ang buhay mo. Sa madilim, marami kang hindi maintindihan. Sa kadiliman, marami kang hindi maunawaan. Diba? Sa mga sa buhay mo, pag madilim ang mundo, hindi mo maintindihan, di magkakaroon ng tamang desisyon. Pero kapag may ilaw ka, makikita mo ng malinaw na malinaw. Hindi lang ang ganda ng buhay nito, hindi lang ganda ng mundong ito, kundi ganda ng regalo ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kaya po marami mga tao nalulungkot, nadidepress. Bakit? Nakapikit, puro dilim ang nakikita. Buksan mo ang mata mo at maging ng Diyos natin ang maging ilaw mo. Makikita mo sa kabila ng kakulangan mo, sa kabila ng mga pangailangan mo, sa kabila ng karamdaman mo, may Diyos ka na kayang baguhin ang buhay mo. Amen. Magkakaroon ka, sunod-sunod yan, magkakaroon ka ng grateful attitude. Hindi mo ba? Pabalik tayo sa ilong. Di ba? Kung pwede mo sabihin, ano ba naman to, ma? Di ba? Sana namili nila ko ng magulang ko, sana pinili mo nila yung mga Richard Gomez, Lucy Torres, para ang tamo sa ilong ko. Hindi ko ginawa yun, bakit? Blessing pa rin kahit ganito ang binili sa akin ng Panginoon. Bakit? When the Lord blesses, it is pressed down, shaken together, and running over. Kaya ang ilong ko, pressed down, shaken together, and running over. Nag-uumawa pa rin mo, di mo ba? Ano binago ng Panginoon? Perspektibo! Hindi po ba? Kaya po maraming mananampalataya, reklamo na reklamo. Walang ganito, kulang ng ganito, kulang ng ganyan. Huwag ka, buksan mo yung mata mo at Panginoon maging ilaw mo ng mundo mo, makikita mo kung anong ganda ng buhay meron ka. Kahit anong kakulangan pa yan. Di ba? God or Christ is the gift of God's light sa buhay natin. Shine Christ's light in others this Christmas through compassion, witness, and generosity. Tandaan po natin, even in dark times of our life, the light of the Lord shines the most. Sa isang madilim na lugar, patayin po ang ilaw sa lugar na ito. Magsindi ako ng maliit na ilaw, makikita nyo kung ano ang ganda ng ilaw na yun. Ganito sa buhay natin, if we felt like we are in the dark moments of our life, if our light is Jesus Christ sa buhay natin, magliliwanag ang buhay natin. Panghuli po, tapusin na po natin ito. Okay? Christ, sabi po natin kanina, Christ is the gift of God's love. Christ is the gift of God's life. Christ is the gift of God's liberty. And Christ is the gift of God's light. And to end the message ngayong umaga ito, maintindihan po natin, Christmas is not about what we unwrap. It is about who God revealed sa buhay po natin, and that is Christ. His perfect gift. The world will be offering gifts. Sparkling gifts. Na meron tayo. Diba? Embraced by ribbons. With colorful gift coverings. Those are tangible gifts. But the gift of God is intangible and everlasting. Because God offers a gift that saves us forever. Bakit? Kasi po ang gift ng Panginoon na si Jesus Christ, it is the gift of love, life, liberty, and light. So ngayon pong Christmas, tatlo po dapat natin gawin. First, receive Him fully. Kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, personal, tanggapin mo Panginoon. Kahit anong gandang regalong gusto ko ibigay sa inyo, kapag hindi mo tatanggapin, hindi mo may experience. Ito po, hindi pa tayo pinanganganak, ibinigay na ng Panginoon bakit po maraming tao hindi na-experience regalo ng Panginoon? Kasi ayaw mong tanggapin May bayad po ba? Wala. Mahalaga po ba? O ba sobra? Diba? Unspeakable gift nga Hindi pwedeng i-purchase. Hindi mo pwedeng bilhin. Saan ka nakakita ng ganun? Indescribable, beyond comparison yung gift na to. Very special. Walang bayad, libre. Pero pinatalikdan ng mga tao ayaw tanggapin. Bakit ganun? Hindi ba? Kasi po madaling tanggapin yung mga tangible, yung mga nakikita
Ang hirap tanggapin hindi nakikita eh. Pero katulong comparison natin, yung tangible, yung nakikita, nahahawakan, naluluma, nasisira. Pero yung intangible, yung eternal, spiritual, hindi mo man nakikita pero panghabang buhay. At kayang baguhin ang buhay mo ng tao. Receive Him fully. Tanggapin mo, Panginoon. At hindi lang yun. Ngayon kung tinanggap mo ng Panginoon, basta tinanggap mo naman si Lord eh. Pero ganito pa ng buhay ko, may nakakalimutan kang gawin. Alam nyo ba ano? Rejoice Him daily. Diba? Nakakalimutan mag-rejoice. Sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Diba? The book of Thessalonians says, give thanks in every circumstances. Magpasalamat po tayo. Gratitude is always a good attitude. Diba? Rejoice. Marami kang po pwedeng ipag-rejoice. Pag talaga, Pastor, last Sunday, nagkaroon tayo ng evening service dito, Thanksgiving service, nakakatuwa po. Ang daming challenges sa bawat individual, pero ang dami pa rin po pwedeng pasalamat. Pastor, salamat sa buhay. Panginoon, salamat, may trabaho po. Panginoon, salamat po. This year, buo po yung pamilya namin. Panginoon, salamat po, may pagkain kami. Pastor, salamat po, may fellowship. Pastor, salamat po, may church. Marami tayong po pwedeng ipasalamat sa Panginoon. Rejoice Him daily. Rejoice Him daily. And last, na kailangan po natin, obligasyon natin ito, reveal Him in our life. And do not just reveal Him. Reveal Him boldly to others. Christ is not just part of Christmas. He is the main essence of Christmas. Alam niyo nakakalungkot? Pag pumunta po kayo sa ibang bansa ngayon, specifically sa Western countries, pag pumunta ka sa airport, marami pong hindi na gumagamit ng Merry Christmas. Alam niyo po yun? Marami pong mga countries, kahit Western countries, hindi po ginagamit yung Merry Christmas. Kasi sasabihin ng iba, nakaka-offend yung Christmas. Bakit? Because there is the word Christ in Christmas. Ano ginagamit nila? Happy Holidays. Diba? Kaya may makikita kayo kahit mga susulat pa dito. Yung mga, yung cards, greeting cards, wala na nakalagay na Merry Christmas yung iba eh. Nakalagay na lang ng Happy Holidays. Diba? Pero totoo, kung maiintindihan natin, itong gift ng Panginoon, you will say, your Christmas will be merry. Diba? Christmas would be merry. Christ is Christmas. Christ is God's unspeakable gift we all need. Christmas is not about what we unwrap or what we are going to unwrap this Christmas, but it is about who God reveals in our life. And that is Jesus Christ Himself. Because He is the greatest, unspeakable, indescribable gift we could ever receive. Because He is perfect gift. Tandaan po natin, if every good and perfect gifts comes from above, the more kasi Jesus yun. Diba? So tanong, kung ikaw, discouraged ka ngayon, nalulungkot ka sa mga bagay na pinagdadaanan niyo, may this message series be an encouragement to us that God loves us so much that He gave us His only begotten Son because He loves us so much. Hindi po ordinaryong regalo ang Panginoon. He is all we need. Alam mo, Pastor, I would like you to think right now of the greatest gift na gusto matanggap ngayon. Isipin mo na. Pastor, kahit tangible, isipin mo na. Anong gusto mo? Sa mundong ito makuha mo? Nakapag-isip na kayo? Kahit material, emosyonal, kahit ano pa yan, isipin niyo po yan. Kung naisip niyo na, sabihin ko po sa inyo, yung dinidesign nyo yan, hindi po imposible ibigay sa inyo ng Panginoon yan. Talaga, Pastor, kahit Ferrari hingin ko, sa tingin nyo, mayayanig ang kapangyarihan ng Panginoon sa Ferrari. Pastor, kahit magkaroon ng girlfriend o boyfriend ako ngayon, sa tingin mo, di ba? Imposible sa Panginoon. No. Pastor,
Pastor, may problema kami sa pamilya. Sa tingin mo, hindi posible sa Panginoon. Posible sa Panginoon na ayusin ang Panginoon niya. Pastor, wala po akong trabaho. Sa tingin mo, posible sa Panginoon, bigyan ka trabaho. Problema, those are secondary. Kung si Jesus Christ nasa iyo na, at sa puso mo na, aba, He is a giver of love, life, liberty, and light. Yun nga mahihirap na bagay na yun, kaya provide ng Panginoon yan pa kayo mga bagay na yan. Alam mo bakit minsan mahirap natin ma-experience yung mga bagay, even tangible gifts? Kasi po yung intangible gift of God, who is Jesus Christ, wala pa sa buhay natin. Kasi kung meron man tayong kailangan sa mundo ito, wala po iba kundi Panginoon. Lahat ng bagay sa mundo ito, ang Panginoon ang may akda. Lahat ng mga bagay na nakita sa mundo ito, Panginoon ang may gawa. At anuman po ang magkakaroon ng mundo ito, sa Panginoon pa rin po magagaling. Tanong, imposible ba ibigay ng Panginoon sa iyo? Hindi. Hindi po imposible yun. Pero pinakamaganda, magkaroon ka muna ng relasyon sa Kanya. Receive Him fully. If you want to experience the undescribable gift, if you want to experience the unspeakable gift, receive Him right now. That is what we all need. Di pinagkait ng Panginoon yun kasi ganun Kanya kamahal. Kumayo po tayo lahat. Well, every heads are bowed and every eyes are closed. Di po magpapakatagal. I'm done. I'm almost done. Sabi ko kanina, Jesus Christ is not the accident of history. It was intentional na dumating sa mundo ito. Alam niyo bakit? He came to earth because God loves you. And He came to earth because God loves you. Ayaw ka niya mapahama. Gusto niya ma-experience mo yung healing. Gusto niya ma-experience mo yung new life. Gusto niya ma-experience mo the abundance of His blessing. Gusto niya ma-experience yun. Pero we will never experience it if we will not be receiving that gift. Receive Him fully. Kayo, pikit mo mata mo. Pikit tayo lahat, mga nakabila. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, salamat sa narinig ko mensahe. Sa kabila ng mga kasalanan ako, wala akong kalayahan sa kasalanan, inibig mo pa rin po ako. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po sa mga nagawa kong pagkukulang sa iyo. At ngayon sa daling ito, binubuksan ko pintuan ng aking puso. Binubuksan ko ang aking buhay, Panginoon. Para sa iyo, dakilang Diyos. I want to receive you fully in my life right now. Now, when every heads are closed and every eyes are closed, if you follow that prayer, may pangako ang Panginoon sa iyo. But as many as receive Him, to them give you power in the sons of God. Ginawa kang anak ng Diyos. The greatest adoption is not based on contract or paper. It is spiritual adoption. Ginawa kang anak ng Diyos. He wants you to experience love. He wants you to experience life. He wants you to experience liberty and light. And because He is in you, expect that you would experience it. Because we are all God's children. So we will pray. Our God and Heavenly Father, we are so grateful and blessed, Panginoon, because of the abundance of your word. Truly, Panginoon, you are blessing us, Panginoon, with your graciousness, your mercy, your loving kindness, Lord God. Salamat, Panginoon, for the gift of love, for the gift of light, the gift of life, the gift of liberty, Panginoon, through Christ Jesus. Sobra, Panginoon, undeserved namin itong gift na ito. Pero, Panginoon, hindi mo ito pinagkait sa amin. Patuloy mo itong binibigay at binararanas, bina-experience sa amin. We are so grateful to you, Panginoon. And this Christmas, hindi po maging basihan ng katuwaan, kagalakan, kasiyahan ng puso namin, yung mga tangible, material, and worldly gifts, Panginoon. Though we want those gifts, but Lord, na maging source ng joy and peace namin sa buhay namin, ay walang iba kundi kayo, Panginoon. Again, Lord God,
we thank you. Kasi meron kaming Christmas, may celebration ng Christmas. It is all because of you, Lord God. Christmas gift that we need is none other than Jesus Christ our King. Again, thank you, Lord God, for the abundance of your word, the abundance of your gift and your blessing, Panginoon. Just pray.